Ito ang hawa. in your heart. Malalim ang desire. Hihilahin, gagamitin siya ng syaitan. Hihilahin ka pababa. Sisirain buhay mo. Pababagsakin ang pananampalataya mo. Dahil sa desire. At kung ano yung desire mo, doon kanya tutuksuhin. Halimbawa, ikaw, ayaw na ayaw mo yung alak. Bahong-baho ka, ayaw mo niyan. Ba't ka nga naman tutuksin ng syaitan sa alak? Ayaw mo nga nun, aslan. Ayaw mo talaga nun. Pero kung saan ka mahina, diyan darating sa iyo yung syaitan. Wa na'udhu billah. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa tabi'an lima ji'tu bihi. Allahu Akbar. Ang isa man sa inyo, ika, ay hindi mananampalataya hanggat ang kanyang pagnanasa ay hindi sumasang-ayon lima ji'tu bihi. Hanggat ang kanyang desire ay hindi nagpapasailalim o sumasang-ayon sa mga aral na dinala ko. Ji'tu bihi. Dinala ko o pinababa sa akin. Kasi hindi naman ito inombrento ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya pansinin nyo palagi yung kanyang pananalita. Sa mga aral na ibinigay o ipinababa sa akin. Gusto niya laging i-emphasize na hindi, sa mga aral ko, hindi sinasabi yon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pero tingnan niyo yung kahulugan. Hindi ka mananampalataya hanggat yung iyong hawa, desire, ay hindi tugma dito sa aking ipinababa. Kailangan lahat-lahat ng desire mo, pag iniharap sa iyo ang dalil, ang sinabi ni Allah at sinabi ng kanyang sugo, ibababa mo yan. At hindi mas mataas kesa dito sa ipinababang batas. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Kahit kailan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay hindi mananampalataya hanggat hindi nila ikaw ginagawa, Muhammad, na tagapaghatol sa kanilang buhay. Meron na iulat na dalawang sababun nuzul nitong aya na ito. Ang una, yung dalawang sahaba na nagdidilig. Ang isang sahaba nakiusap sa kapwa niya sahaba, sabi niya, bigyan mo ko ng hose para makapagdilig din ako dito, ng linya, ng tubig. Ayaw, kanya naman talaga yon. Nagreklamo siya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, ya Rasulullah, pwede ba sabihan mo na bigyan ako ng tubig? Ito ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hahatol. Kamag-anak niya yung ayaw magbigay ng tubig, pero hindi naman dahil sa ayaw magbigay ng tubig, pero hindi pa kasi siya tapos. At kanya yun. Kung tutusin, wala siyang obligasyon na bigyan yung iba dahil kanya yun. Kung gusto mo, bumili ka, o kaya makiusap ka. Pero sa kabila, no, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maaari bang pagkatapos mo dyan ay pahiramin mo yung kapatid mo? Pero hindi niya tinanggap yun. Bakit? Dahil ba sa kamag-anak mo siya, ayaw niyo kung pahiramin ng tubig? Nakanya yun? Nakanya hindi. Dahil ba sa kamag-anak mo ito, kaya hindi mo ko pahiramin ng tubig? Yung mga simpleng bagay nito na nangyayari sa mga magkakapitbahay. Magkakamag-anak. So parang pinalalabas nitong taong to na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pinapaboran niya yung isang kamag-anak niya sa pamamagitan ng hindi pagsang-ayon sa pagbibigay ng tubig sa kanya. Pero ang totoo, wala naman siyang obligasyon na bigyan ng tubig yon. Nagalit itong taong ito at hindi nagpasakop sa hatol lang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumaba ang aya na ito. Muhammad, hindi sila mananampalataya kung hindi nila kayang sumunod sa iyong paghatol. Yan ang una. Pangalawa, na sababun nuzul, ito sa pangalawa na ito, merong da'af dito, may konting kahinaan, wallahu a'lam. Merong isang Muslim at Yahudi, Hudyo na nagtatalo sa kanilang kayamanan. Ang ginawa nila, pumunta sila sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
Anong hatol dito? May problema kami sa paghahati ng kayamanan. Pinag-aralan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at hinatulan na ang panalo ay ang Hudyo. Hindi matanggap ng Muslim. Muslim ako. Dapat pumabor siya sa akin. Ano nangyayari sa mundo? Baliktad na ba? Pero hindi. Dahil ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay makatarungan, kahit na Hudyo, kung siya yung may karapatan, ibibigay niyang katarungan, yun ang hinatol. Pero hindi matanggap ng Muslim. Ganito yung mga Muslim eh. Nakuha niyo to? Anong gagawin ng tao? Di, nagkamali yan. Hanap pa tayo ng iba. Ang Muslim, pag humingi ng tanong sa ustad ng Islamic ruling at hindi nagustuhan yung sagot, ali, ustad, tingin tayo, makakakita tayo doon, tama. Ang bumibili ng pantalon na pag di mo gusto yung kulay, doon tayo sa iba. Doon tayo. Nagsha-shopping ng fatwa. Ang tawag natin, nagsha-shopping ng fatwa. O, eto ang utos sa'yo. Lalo pagdating sa pag-aasawa, sa maraming bagay sa Islam. Pumipili ang mga Muslim ngayon ng sagot na gusto nila hanggat sa hindi nila hinahanap kung ano talaga yung tama. Pumunta yung dalawang ito kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, itong sitwasyon namin. Si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ay kadalasan pareho ang paghatol niya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil pareho silang makatarungan. Ang hatol ko ika ay ang Hudyong ito ang panalo sa inyong problema. Sabi niya, Muslim ako, Muslim ka, ba't ganito nangyayari? Hindi makatarungan ang paghatol. Nagkamali lang yan. Punta pa tayo, meron pa ako kakilala. Gano'n nangyayari. Pumunta sila kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Ya Umar, ganito, may problema kami. Hatulan mo kami. Sino mananalo sa amin? Ang tanong ni Umar radiyallahu anhu, meron na ba kayong pinuntahan bukod sa akin? At ito ang tama. Kanino kayo galing? Sa Rasulullah. Aha. Kanino pa? Kay Abu Bakar. Okay. Ibig sabihin, nagtanong na kayo sa mas matataas kaysa sa akin, ano pang kailangan nyo? At naiulat na ito ay pinaslang ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Kaya may daib itong hadis na ito. Pero kung gusto natin kumuha ng aral, may tama doon. Hanggang nabalitaan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagalit siya kay Omar, bakit mo hinatulan ng ganito? Hindi pumapayag ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bumaba ang aya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Muhammad, hindi sila mananampalataya hanggat ganyan pinaglalaroan nila ang iyong pagbabatas. Hindi sila mananampalataya pag hindi nila tinatanggap kung ano yung galing sa'yo. At ito ay eksaktong pinag-uusapan natin. Anong sinabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Ang isa man sa inyo, ika, ay hindi mananampalataya hanggat kanyang pagnanasa ay hindi alinsunod sa mga batas, aral na ipinababa sa akin. Bigat, ano? Sige, ilabas natin ang ating mga baraha. Lahat ba ito tugma sa Islam? Meron mga tao, simpleng pag-ihip sa pagkain. Pag pinagsabihan mo, brother, lahat na ng galang, ilagay mo na lahat ng paganda ng salita. Kahit gamitin mo si Mickey Mouse, siya yung pinakamaganda na, pinakamalumanay. Brother, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwag daw hipan ang pagkain. Halikan mo sa ulo. I love you. Magagalit pa rin. Ano ka nalaman ito sa pananampalataya? Ito lang, hinipan pagkain, haram na. Na-encounter niyo na yan? Hipan pagkain, haram? Anong klase kayo? Hindi na makakilos sa inyo. Pero totoo, haram yun, di ba? Hipan mo yung pagkain. Sunna yun. Hindi kaya ng desire. Hindi kaya ng Hindi kaya ng pagsunod. Isbal. Ito, mahabang pantalon. At marami pang iba. Maliliit na sunna ay hindi nila tinatanggap na, walang kwenta. Paano ito pinag-usapan natin? La yu'minu ahadukum, hindi mananampalataya ang isa man sa inyo hanggat ang kanyang desire ay hindi sasailalim, magpapasakop sa aral na ipinababa sa akin. So
Anong ano ng Muslim? Pagka meron kang itinuro at ang tinatapakan ay kanlang ego. Ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyara. Ano ibig sabihin? Ang isang lalaking mananampalataya, ang isang babaeng mananampalataya ay wala ng pagpipilian. Ito yun eh. Wala ng option kung si Allah at ang kanyang sugo ay nagtakda sa isang bagay. Ang bibigat nito. Naririnig niyo yun? Pag si Allah at ang kanyang sugo nagtakda ng isang bagay, meron ka pang option? Ang sala ay 5. Pwede bang 3.5 lang? Minsan, pag Biyernes, pwedeng 4. Tapos Saturday, kahit mag-7 ako, okay lang. O ang 5 ay 5. Pag sinabi ni Allah. Di ba? Tingnan natin sa maliit na bagay bago natin puntahan yung malaking bagay. Ay tsura ng Muslim, mula ulo hanggang paa. Isbal, kumain sa kanan, balbas, buhok. Ha? Sanderford to eh. Ito ang uso ngayon eh. Bakit to ang... Ako ito nyo? Pero kung pinaglalaban mo yun, pinaglalaban mo itong mga bagay na ito, sa Islam, maliliit. Pero gustong-gusto mo, ayaw mo lumabag, ayaw mo magmintis, gusto mo tamaan lahat ng sunnah, ayon sa kaalaman mo. Ayon sa kaalaman mo. Kaya nga may kinalaman ang pagsunod sa sunnah sa pagmamahal sa utos. Katulad ng mga tao kung paano mahumaling sa kani-kaniyang mga iniidolong singer, artista, basketball player. Kulang na lang gayahin yung kanilang lakad, kulay ng damit, sapatos, buhok, pananalita. Bakit? Ina-idol na. Ina-idol. Gusto mo eksakto maging katulad niya, na parehong-pareho, hanggang minahal niya yung taong yon. Kung ano gawin ang susundin niya, kahit no question asked. Sabi ni Michael Jackson, ganito. Okay, Michael Jackson. No question asked. Susundin. Al-mar'u ma'a man ahabba. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung sinong mahal nyo, yun ang kasama nyo sa kabilang buhay. Idol mo si Michael Jordan, pag napunta sa impyerno yun, Michael Jordan, idol mo, magsama kayo sa impyerno. Idol mo si Sanderford, magsama kayo sa impyerno. Sino pa idolin ng tao? Al-mar'u ma'a man ahabba. Yun ang gagayahin niya, eksakto, pati pagkilos, pati pag... A'udhu billah. Ang lahat ng ito nasa ilalim ng tinatawag natin na hawa o desire. Hawa o desire. Kalaban ito ng tao. Nasaan to? Nandun sa loob. Anong trabaho nito? Ito ang instrumento sa iyo ng syaitan. Para makagawa ka ng kufur. Tingnan nyo to. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Afara'ayta man ittakhada ilahahu hawa. Ang ganyan to. Nakita mo ba ika sila na ginawa nilang ilah ang kanilang hawa? Okay. Mamaana ilah? Ano ibig sabihin ng ilah? Pag nagsyahada ka na sinasabi mo, La ilaha illa Allah. Nakita mo ba sila na ginawa nilang ilah? Yun, pareho. Ang kanilang hawa. Ano ibig sabihin? Ang ilah, ang kahulugan ng ilah ay ma'lu. Wal ma'lu huwal ma'bud. Okay? So, ano ibig sabihin? Lahat ng bagay, ang ma'bud naman, galing sa salitang abd. So, ibig sabihin nito, yung sinamba. Kahit anong bagay. Kahit anong bagay, simpleng papel. Papel na pwedeng punitin, sunugin, tissue, table napkin.
Pagka yung table napkin na yan, nilagay mo sa kagalang-galang na lugar, malinis, pinabanguhan mo, lagyan mo ng bulaklak, at diyan ka mag-thank you, pag na-promote ka sa trabaho, diyan ka humiling, pag nagugutom na yung pamilya mo, o tissue, gutom na kami. Ang tawag diyan ay ma'bud. Yan ang ginawa mong ilah. Okay, diba? Hindi ka naman uutusan ng tissue, pero pag ang tissue ito nag-utos sa'yo, susundin mo dahil siya yung ilah mo. Ma'bud. Pag hinangin yan, mag-aalala ka, magugulat ka, dahil Diyos mo eh. Kukunin mo, sasaluhin mo at puprotektahanan mo. Dahil ilah. Yun ang trabaho nun. Kaya dito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung desire ay ginawa nilang kanilang Diyos. Subhanallah. Halimbawa, sinabi ni Allah, magsala ka ng Salatul Fajr 4:50 a.m. For example lang, 4:50 a.m., nagbang, magsala ka na ng Fajr at matatapos yan somewhere 6 o'clock a.m. o 6:30, yung duha. Pero ang gusto mong Fajr, 10 a.m. Wala kang pakialam. Ginigising ka, galit ka. Ayoko! Paano yan? Bakit? Dahil gustong-gusto mo yung tulog eh. Napakasarap. Wala nang higit sa tulog nito. Bakit? Dahil 2 a.m. na ako natulog eh. Bakit ka naman 2 a.m. natulog? May kachat ako. Marami akong ginagawa sa internet. Marami akong pinapanood. 6 yung kachat ko, sabay-sabay. Yung 2, sinagot na ako. Yung 3, hindi kaya na isang gabi. Kaya anong gagawin mo? 2 a.m., minantok na ako. Walang padyar-padyar sa akin. Kaya tulog ko. Huwag niyo ko istorbohin. Mag-away tayo. Ganun na nangyayari. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa. Pagbibigyan mo ng dalil, lalong iinit ulo. Susuntukin ka. Paano yung tao na wala namang ginagawa? Salatul Maghrib, nasa tabi ng masjid, nanonood lang ng TV. Nasaan kaya yung pananampalataya nun? Nanonood ng TV Patrol. Nanonood lang ng TV, nagsasala. Naririnig yung imam. Sakit sa ulo, no? Pero nakikita niyo yun, may gumagawa nun. Nanonood ng TV, walang ginagawa, at naririnig yung masjid dahil malapit sa bahay nila, nagsasala. Nanonood ng TV yan. Paano yung gumagawa ng bisyo? Nagdadrag sa oras ng sala. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawa? Nakita mo ba sila na ang ginagawa nilang Diyos? Bakit? Kailangan ka ni Allah eh. Tinatawag ka eh. Magsala ka. Hayya lang salah. Halina sa tagumpay. Kada qamatis salatu, kada qamatis salah. Itinayo na ika ang salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Hindi mo ginawa. Sumisinghot ka ng usok. Paano kaya yun? Ano nangyayari sa puso ng tao? Gano'ng katigas? Mubah man yan, kumakain ka lang, o nanonood ka ng TV, natutulog ka lang, nagbibisyo ka, nagzizina ka, nakikiapid ka. Lahat yan hawa eh, lahat yan desire eh. Sa pagkakataon na nilabag mo si Allah, laban sa pagsunod sa iyong desire, nagkaroon ka na ng ibang Diyos. Nagkaroon ka na ng ibang ila. Iba na yung Diyos mo. Tapos ikaw magagalit ka, sabihin di ka Muslim. Muslim ako. May takiya ako. Takiya. Pagka Muslim mo, takiya. Ang pagiging Muslim ay ang pagsunod, pagpasakop, pagtalima sa kagustuhan ni Allah. Period. Pag tinawag ka ni Allah, na kailangan mo mag-fasting,
kailangan mo magsadaka, kailangan mo magdikir, kailangan mo magsala, kailangan mo tumulong sa kapatid mo, kailangan mo sumunod sa magulang mo, kailangan mo tulungan yung kapwa mo. Meron ka bang option? Meron ka bang pagpipilian? Pwede ka ba mga tuwiran? وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. Yung A'rabu, yung badu. Hindi normal ang pag-iisip. Strong. Ang puti, itim, kaliwa o kanan. Wala na silang ibang disusi. Ganun katangian nila eh. Wala na silang ibang gumigit na tumatansya. Hindi. Ang badu, straight. Palibasa ganun sa disyerto pag doon ka lumaki. Sa init ng araw. وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا. At sinabi nila, narinig nila ang Islam. Ganyan pala Islam. Sige, mu'min kami. Susundin namin niya, straight. Kullam tu'minu. Sabihin mo sa kanila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin nyo, hindi pa kayo nananampalataya. Ang sabihin nyo, kullam tu'minu, walakin aslamna. Sabihin mo, sumuko lang kayo, kasi iba pa yung iman eh. Sundin mo lang na sundin. Kasi ganun ang katotohanan, pag inilagay sa harap mo, bakit mo lalabagin? Ayaw ng puso mo, kaya ka tinawag na Muslim. Magpasakop ka, whether you like it or not. Nakita niyo kahulugan ng Islam? Nang tawag sa ni Allah, Muslim? Bakit ka sumusuko? May karapatan ka naman sumuway, di ba? Pero sumusuko ka dahil no choice ka, dahil yan ang totoo. Kaya nga hindi ka nagpapakonvince eh. Sino dito gusto makumbinsi na kailangan magsala ng Salatul Fajr? Kukumbinsihin natin. Maganda yung Fajr, magalakas katawan mo, magiging mapopogi ka, makakapera ka. Nagpapakumbins ka ba sa Salatul Fajr? Hindi. Pero alam mo, utos ni Allah. Aslamna. Suko ka lang. Wala kang gagawin. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. At pag pumasok na ang pananampalataya sa puso nyo, la yalitkum min a'malikum shay'an. Doon ka magiging mananampalataya at walang sasayangin si Allah kahit katiting sa iyong mga ginawa. Wala siyang sasayangin eh. Pero sumunod ka lang na sumunod. Kaya matigas puso mo. Sumunod ka lang. Pero hindi mo kailangan magpa-convince dahil si Allah kausap mo eh. Allahu Akbar, Al-Wahid Al-Qahar, Ar-Razik, Jabbarul Mutakabbir. Si Allah yung kausap mo eh. Ba't ka magpapakonvince? Gusto mo kumbinsin ka ni Allah? Na kailangan mo sumunod sa kanyang mga utos. Tanggalin mo yung hawa mo. At pag sinunod mo ng sinunod si Allah, bibigyan ka niya ng ano? Alam niyo kung ano? Iman. Subhanallah. At pag nagkaroon ka ng iman, ito na ang pinakamalaking gantimpala mo kay Allah. Mamahalin ka niya. Ang paningin mo para sa Kanya. Ang pandinig mo, nakikinig ka para kay Allah. Lahat ng gagawin ng kamay mo, para kay Allah. Naglalakad ka para kay Allah. Yun, ginagawa mo dito, lahat yan, pinupondo mo sa buhay mo sa Allahu Akbar, sa kabilang buhay. Bakit? Kasi sinunod mo siya eh. Gagantin pala ang kanya ng ano? Iman. Hindi lahat ginagantimpalaan niya ng iman. Kung ikaw ma-question ka, gusto mo magpa-convince, matalino ka pa sa Quran, may ganun eh, matalino pa sa Quran, mas mahusay ka pa, mali daw grammar ng Quran, wal'iyadu billah. Mas marunong ka pa sa sunna, di daw kailangan ng maiksi pantalon, di kailangan ng balbas, di kailangan ng... Kung mas magaling ka pa, paano ka kakaawaan ni Allah? Paano ka gagantimpalaan ng iman? Ang ginagantimpalaan ng iman, yung nagpapasakop, sumusunod, tumatalima sa lahat-lahat ng kagustuhan ni Allah. Pero kung sinusunod mo yung iyong hawa, desire, walang iman yun. Walang iman ang taong naningibabaw sa kanya ang kanyang pagnanasa. Ulitin ko pa. Walang pananampalataya ang tao
na hindi niya kayang kalabanin ang kanyang pagnanasa sa harap ng utos ni Allah. Ang pananampalataya. Pagsuko eh. Pagsuko ang pinag-uusapan eh. Pagsuko mo kay Allah eh. Sige nga, anong hindi mo kaya isakripisyo para kay Allah? Pagkain na nga eh. Pag Ramadan, pinakamasarap na pagkain eh. Hindi mo kinakain. Ano pinakapaborito mong pagkain? Cake? Ice cream? Hita ng baka? Ilalagay sa'yo fasting, kakainin mo? Kung tao ka may pananampalataya, hindi mo kakainin eh. Ang kumain sa umaga ng Ramadan, at ikaw ay wajib mag-fasting, at kumain ka nun, kafir yun. Pareho ng taong naniniwala na ang sala ay wajib at hindi nagsala. Pareho ng tao na wajib mag-zakat at hindi nagbigay ng zakat. Pareho ng tao na wajib pumunta ng Hajj at tinanggi at meron siyang business appointment. Ganon din, lahat. So, paano? Nakita niyo kung gaano kabigat ang hawa? Desire. Kalaban ng tao. Patayin mo. Patayin mo yung desire. Taon-taon nagte-training tayo, fasting. Araw-araw, tinuturuan ka, tatayin ang desire mo sa sala. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tunay na ang sala ay pumipigil sa kalaswaan at kasamaan kung magsasala ka. Yan sabi ng ating mga ulama, yung kasama natin dito, first time magsala nung nakaraang linggo. Sabi niya, ang sarap ng feeling. Sala na naman. Pero kung tutusin, mahihiya ka sa kanya. Bro, sala ulit. Sala ulit. Sala ulit. Ba't ka mahihiya? Hindi man ako nag-uutos niyan. Sala ka. Bandang huli. Kung nahiya ka, tingnan niyo sa dawa. Kung nahiya ka, isipin mo, wag na lang siguro, baka nahihirapan siya eh. Nabigatan. Nahiya ka eh. Ayaw mo na siya mahirapan eh. Pero hindi naman ikaw eh. Gawin mo lang yung obligasyon mo eh. Wadakir. Kaya nadikratan pa al-mu'minin. Bro, sala. Bandang huli, positive bala. Ang sarap pala magsala ng magsala, no? Allahu Akbar. Kung nahiya ka, hindi niya naramdaman yung sarap ng magsala. Bakit? Kasi, ang sala, tanha anil fahsya, wal munkar. Magsala ka ng asar. For example, 3:30. Kailangan mo magwudo. Refreshing, sabi niya. Fresh na yung isip ko sa trabaho. Tapos, dadilisayin mo yung puso mo, nagsala ka eh. Sumasamba ka sa Diyos eh. Magsasala ka na naman ng 6:00, sa pagitan ba nito gagawa ka ng kasalanan? Kaya ba yun ng tao? Nagsara ng 12:00, duhur. Nagzina, nan-rape ng 2:00. Nagsala ulit ng 3:00. Kaya hindi. O wag zina. Nagbingo 2 hours sa Victory. Sugal. Habang nagsisigarilyo, may mga table na babae, tapos 3:00 ulit babalik. Kaya hindi. Kaya yon ng munapik. Kung hipokrito, kung nagpapanggap lang na mananampalataya, hindi totoo yung sala, hindi totoo yung wudu, hindi totoo nagdalisay ng puso, kaya yon. Pero sa taong tunay na nananampalataya, nilinis mo yung katawan mo, nilinis po puso mo, pagsudyod mo, humingi ka ng tawad kay Allah, nagmakaawa ka sa Kanya, nakaawaan Kanya, humingi ka ng mga kailangan mo, at umalis ka sa sala, hindi magaling lang ang kagumawa ng kasamaan, ng kasalanan, dahil alam mo, babalik ka ng 3:00. Or else, hindi na ako makakabalik ng 3:00. Tuloy-tuloy na to. Kaya ganun yun. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, ang hinawakan mo, yung kasamaan, yung kasalanan, at binitiwan mo yung sala. Or else, hawakan mo yung sala, at wala nang, hindi makakapasok ang kasalanan. Nakukuha nyo? Alin lang sa dalawa. Kaya congratulations sa mga taong humawak sa sala, ibig sabihin, bumitiw sila sa kasalanan. At sa mga taong bumitiw sa sala, ibig sabihin, good luck sa iyong kahahantungan. Okay. Adan na ba? Isang hadis. Isang aya. Last.
So pakinggan niyo yung hawa, yung desire. Kaya hindi nagtatagumpay ang tao dahil sa desire. Wala kang mararating dahil sa desire. Kahit simpleng gawain, kahit salatul fajr, dahil sa desire, hindi na magagawa. Paano pa yung malaki? Gusto ko maging Muslim ang Pilipinas. Ha? Ito ang reliyon ng ating ninuno. Hindi magsasala. Pinapatay yung desire. Pinapatay. Kapalit ng pananampalataya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Ano ibig sabihin? Kahit kailan hindi nyo kakayanin, illa ay yasha, hindi nyo nanaisin, hindi nyo kakainin, maliban pinahintulot ni Allah. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah, inna Allah kana aliman hakiman. Siyang nakakaalam ng lahat. Yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Ipapasok niya sa kanyang awa, sa kanyang paraiso, sa pamamagitan ng kanyang rahma, ng kanyang awa. Bakit ko ito'y nasama? Last na lang tatapusin ko to. Ba't ko ito nasama? Si Ibrahim alayhi salam, nang nanaginip siya, na kinakatay niya si Ismail alayhi salam, anong sabi sa kanya? Ya abati, if'al ma tu'mar wa satajiduni insya'allahu minas sabirin. O aking tatay, gawin mo kung ano ang utos. Dito binabanggit ni Allah, siya, kung anong pagnanais. Hindi sinabi ni Ismail alayhi salam, tay, gawin mo kung ano gusto mo. At sasamahan kita. Hindi. Wala akong pakialam sa kung anong gusto mo o ayaw mo. Ang gawin mo yung utos. Ako niya, kung ano ibig sabihin. Kasi kung pag sinabing gawin mo kung ano ang gusto mo, kasi yung gusto mo, maaring tama rin yun. Pero hindi ito yung pinagbabasihan. I'mal ma tu'mar. Ang gawin mo kung ano yung utos, sa tajiduni insya'allahu minas sabirin. Gawin mo yan at makikita mo akong nagtitiis. Ito ang bottom line. Ang desire pinapatay sa pamamagitan ng pagpapasakop natin kay Allah. Pag inutos ni Allah, anong sabi ng mga mananampalataya? Sam'an, sami'na, wa ata'na. We hear, we obey. Na may patnubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In your heart.